Ang takot po natin yung umaga ay pinagbuhatan kung wala kang karapatan na sisihin ng Diyos sa mga negatibong nangyayari sa buhay mo. Wala kang karapatan. Kasi maraming Kristiyano ang nakakalungkot kapag hindi maganda nangyayari sa kanila. Ang binabalikan nila ang Diyos. Kapag hindi maganda ang sitwasyon sa kanila, tumatalikod sila sa Panginoon. Naghihina. Bakit nangyayari sa Kristiyano yung ganyan? Naghihina, nagkakaroon ng problema, pero ang sisisin nila ang Diyos, Panginoon, ba't ako nagkagalita? Ba't nangyayari sa buhay namin to? Patatagal na ako sa trabaho. Alam mo naman, Panginoon, na kailangan namin ng pera. Alam mo naman, Panginoon, na may sakit ang aking anak. Ba't pinindulutan mo magkasakit, wala namang may pera. Marami tayong reklamo sa Diyos minsan, mga kapatid. Kung hindi man tayo nagsasalita, pero yun ang naman ang ating puso. Hindi mo dapat sisihin ng Panginoon, ano man ang sitwasyon sa buhay mo. Amen? Kaya nga mga kapatid, ano sabi dito sa Romans chapter 9, verse 11, 19 to 21? Ano sabi dito? Sasabihin mo naman sa Diyos, sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos at tao? Sino may makakalaban sa Kanya, sa Kanyang kalooban? Wala bang karapatan ng Diyos na bilang mga palayok na magulba ng pangit at magandang palayok? Wala tayong karapatan na sisihin natin ng Diyos. Ano dapat ating isipin, mga kapatid? Kapag may nangyari sa ating hindi maganda, ating isipin na may plano ang Diyos sa ating buhay. Ano sabi sa Jeremias 29 verse 11? Jeremias 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong muling wakas. Amen. Dito sa yung buhay ko nita. Kasi kapagkat kung lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga plano hindi nyo ay kasasama, kundi para sa ikabubuti. Ito'y mga plano nagdudulot sa inyo ng pinagpasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala sa inyo. Ang Diyos ang nakakaalam kung ang ating buhay, mga kapatid. Kaya kung ano man ang mangyari sa ating buhay, kaya masama, kaya mabuti, huwag tayo nanisisihin ng Diyos. Wala kinalaman ng Diyos sa mga negatibong nangyari sa ating buhay. Pero kung minsan, mga kapatid, ipinapaintulot niya. Kasi minsan, pinapatatay ng Diyos sa apoy upang makita natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kalooban. Lahat ng magkulang, gusto nila ang kanilang anak binawa. Amen? Walang magkulang na gusto ang kanilang anak maghirap. Amen? Kung ikaw magkulang sa laman, gusto mo ang iyong anak ay maging maginawa, pero kikita ang Diyos. Pero ang tanong, bakit ka naghihirap? Kasi bakit, sabi ko sa gabi, bakit kaya pa itulad pa lang sa kaya sa tuwa ka lamang? Gusto mo ba sa anak mo sa kaya sa tuwa? Hindi. Gusto mo anak mo masagana. Ngayon, ba't kaya pa itulad ng Diyos na kanyang mga anak isa kaya sa tuwa? Kasi kanyang kaparaanan, hindi ka matalikod sa Diyos. Kasi kapag ikaw pinasagal na Diyos at ikaw yumaman, nakikita ng Panginoon na layo ka sa Kanya. Hello?
Ayaw ng Diyos na lumayo ka sa Kanya. Kaya titiisin ang Panginoon. Miskin na maghihirap ka sa patigyan. Ang mahalaga, yung puso mo sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ako nakakaram ng panukala ko sa buhay niyo. Tayo, ang Diyos na kinabukasan mo po kakabot sa atin. Kung may isang mga kapatid, sa totoo lang, iba, ang sabi nga sa Isaiah, iba katwiran ng tao, katwiran ng Diyos. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Kung gano'ng kalayo ang langit at lupa, gano'ng kalaking agwat ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Minsan nakala natin, masama ang plano ng Panginoon sa atin. Kasi ang sitwasyon hindi maganda. Pero sa bandang muli, makikita mo, maganda sa uwi niya. Hello? Kasi Diyos ang nakakalam, hindi tayo. Kaya wala tayong karapatan. Nasisihin mo ang Panginoon. Bakit ang karapatan ng Panginoon? Alam mo naman, wala kang panggamot. Nagkasakit ba ang aking asawa, ang aking anak? Amen? Kasi at saka pangalawa mga kapatid, huwag mo ikukumpara ang buhay mo sa kapitbahay mo. Kung kapitbahay na kasi ka na, at ikaw naghihirap, huwag ikukumpara. Bakit ka ng Panginoon? Ang kapitbahay namin hindi man naparataya, pero sagana sila sa material na bagay. Samantalang kami anak ng Diyos. Eto, walang-wala kami. Huwag ko kumpara sa sarili mo sa Panginoon. Sa ibang tao, malaki kasalanan sa Panginoon niya. Ang mahalaga, isipin mo, ang Diyos ang may panukala ng iyong buhay. At siya ang lumikha ng iyong buhay. Amen? Yan ang dapat isipin ng tao sapagkat ako naniniwala mga kapatid, lahat ng Kristiyano, meron kang magandang pag-asa sa Diyos. Kaya dapat mong ayusin ang iyong buhay sa harapan ng Panginoon upang ang pagkapala at kasagana ay sumayo. Kung hindi mo ayusin ang sarili mo sa Panginoon, mananatili kang ganyan. Mas matamasin ng Panginoon na ikaw ay maghirap basta mahalaga ang puso mo malapit sa Kanya. Kasi yung sabi mo kapatid, baka yumaman ka. Dumayo ka sa Panginoon. Meron isang meron isang born again. Nakatapos siya ng pag-aaral. Nung wala pa siya trabaho, napakasipag siya gawain. Ngayon sabi niya, Panginoon, pag ako ay nagkaroon ng trabaho, dahil ako mag-ibigod sa iyo. Nakipag-umanin siya sa Panginoon. At ang ikapo ay ibibigay ko sa iyo. Ngayon, ang Diyos, tinesting siya. Sinubusan ng Panginoon kung tapat ang kanya sasabihin at dapat ang kanyang pangako sa Panginoon. Sinubusan ng Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang Diyos hindi pwede question kanyang bagay yan. Sinubusan ng Diyos kasi may maganda pangako siya at pinili ng Panginoon kung yung pangako mo na yan ay tutuparin. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nagkaroon siya ng trabaho. Maganda sweldo, maganda posisyon. Paano nagkatrabaho? Maraming dahilan. Panginoon, busy ako. Marami akong ginagawa. Pero sa simba ako, puro bang ako sa simba, hindi mo sumisimba. O, di maganda pa sa kanya walang trabaho. Amen? Nasimba siya. Kasi sa sumisimba, ako na hindi naman tinutupad. May pagkakataon naman sumimba siya kasi alam mo, Panginoon, pagod na ako, Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, nagkatrabaho ako. Pagkat tinaling ko, Panginoon, pagod na ako, kailangan mo naman magpahinga. Ganyan ang tao, nagbibigay tayo ng mga pangako sa Diyos na hindi naman natin kaya ito pa rin. Kaya sabi ng Biblia, kung ikaw mangangako, kung hindi mo ito pa rin, sapagkat ang Diyos ay hindi tapat sa mga sinungaling. Hello? Kung ano yung pinangako mo, kasi ang tanong, sino ka ba sa mundong ito? Ang sabi ng Biblia, ang tao parang alam mo lamang. Ngayon nakikita mo, buhay, may konti, patay. Amen? Isipin niyo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid. Ang tao pagkakapinag-aaral mo, parang isinumbahan ng Diyos ang tao. Dahil bakit? Nagkasala tayo eh. At saka mga kapatid, lahat ng buhay ng tao, simple lang. Kaya nga sabi ko sa isang kamadre na kausap ko, gusto mo ba maging masaya?
siyempre naman, Pastor, huwag puntasan ang pangalan mo sa buhay. Mag-simple ka lang. Amen? May nag-visit, mag-business na go, matuwa ka na dyan. Kasi ang tao kasi, pag mataas ang pangalan mo, nagkapakadin pag-wasak mo. Kaya kung gusto mo maging masaya ang buhay mo, simple lang. Huwag kang mangarap na umabot ang taas. Hindi ba sama mangarap mo mataas, pero kung yan ang kalooban ng Panginoon sa'yo, ipagkakalooban sa'yo ng Diyos yan. At kung hindi yan ang kalooban sa'yo ng Panginoon, hindi ipagkakalooban sa'yo ng Diyos yan. Hello? Meron ako makakita ng tao na walang-wala, nagkaroon, nalimutan ng Panginoon. Nakakalungkot, mga kapatid, matapos ka pagkaparahin ng Diyos, tinulikuran mo ang nagparang. Sabi ko nga lagi, pinasalamatan ang ibinigay, hindi pinasalamatan ang nagbigay. Ganyan, maraming Kristiyan. Kaya bago pagkat nangyari hindi maganda, sisisihin ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, wala kang karapatan na sisihin mo ang Diyos. Ano man ang sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Kasi bakit ba sisisihin ng tao ang Panginoon? Siyempre, negatibo eh. Kung positibo ba na sisisihin mo ang Panginoon? Hindi. May dumating ako, bakit? Galing Japan, galing Amerika, galing Canada. Ano sasabi mo? Praise God. Tuwan-tuwa ka. Pero pag nangyari, yung bagay mo na ako sa costume, sisihin mo, Diyos ba, Panginoon, nangyari sa akin to? Alam mo ba, yun na inaasahan namin. Hindi mo pinili na protection ng bagay namin. Ganyan ang tao. Laging binabalikan ang Diyos, mga kapatid. Kaya oo, Diyos, marami na ako pinatay. Totoo yan. Kasi nakita ko, kusot na ako, suwailin. Mabuti na hindi ako naging Diyos. Naging tao ng makasalanan pero pinatawad ng Panginoon. Hello? Kaya mga kapatid, huwag mo sisihin ng Diyos sa buhay mo. Kasi marami mga Kristiyano ang nagtatapos sa Diyos. Matapos magtampo, unti-unti tumatalikod. Madali mo malaman na born again, paano sa simbahan. Ang mubuan ng trabaho. Palapasan malakas. Ayun ang aking observation bilang pastor. Kasi meron bumalik dito eh. Unang-una, ando sa pangalawang row. Pangalawang susunod linggo nasa pang-apat na. Sumunod linggo sa metagpinto na. Sumunod linggo, wala na. Ano nangyari? Pagka inagkaroon na evaluation sa kanya, nagtampo sa Diyos. Bakit? Ang kanya negosyo bumagsak. Gusto ba ng Diyos yun? Na tayo mapahamak? Gusto ba ng Diyos na tayo ay mawalan? Hindi gusto ng Panginoon yung mga kapatid. Ang sabi ng Biblia ko, ikaw amang masama ay marunong ikaw masamang ama sa lupa, marunong mag-isip ng maganda sa iyong mga anak. Yung ba kayo sa langit? Kaya mga kapatid, inuulit ko lang, wala kang karapatan sa sin. Bakit ang Diyos ang may plano, alam ng Diyos ang simula at wakas ng iyong buhay. Amen? At ang maganda sa Panginoon, kapag ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Yan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga. Wala siyang hindi binago. Amen? Hello? Amen. Dapat makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sa simo, Panginoon, mali-mali yung mga kapatid. Amen? Ngayon, mga kapatid, ano sabi pa dito? Di ba? Ano sabi dito? Ang Diyos na nakakano yung panukala. Romans 8, 19, 11. Sino ako ba? Yung hindi ko ikaw muna, hindi ko muna. Romans 8, 9-11. Natapat kayo'y wala ng salaman na sa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos.
Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyang bubuhay na muli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bubuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa may patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawan na may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Siguro, Roma 8:9-11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayo'y matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen. Kaya walang madalihin ng tao. Hindi siya pwede matulad sa Panginoon. Kapag ang Diyos na nakakalam ng ating mga buhay. Amen? Meron tayong banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Na siya nakakaalam at nakakasaliksik ng ating mga isip at ng ating puso. Siya ang papatubay sa ating mga kapatid. Kaya maging aware kayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? Kasi maraming Kristiyano hindi aware. Dapat maging sensitibo ka sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Sapagat siya ang gabay at nagdumay natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam ng panukala sa ating mga buhay. Amen? Ano sabi ko? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating kabubuti. Every order, believe it. Interview ako rin ba? Tama ba yan? February 12, 11. Habang tayo inutuloy, Hindi rin yung mga 12. 12 po. 12. Sabi niya, sa loob ng maikling panahon, itinutuloy tayo ng ating magulang. Ayon sa inaakala nila mabuti. Ngunit itinutuloy man tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y magiging banal tulad niya. 11. Habang tayo itinutuloy, hindi tayo natutuwa kundi nag-iinagpis. Ngunit pagkaraan yun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matulid na pamumuhay. Amen. Ang Diyos na nakakala. Kung ano yung kabubuti ang sabi dito? Ang sabi dito sa Berten muna. Sa loob ng magling panahon, itinutuloy tayo sa loob ng magling panahon, itinutuloy tayo ng ating mga magulang ayon sa inakala ng mabuti. Ngunit, itinutuloy naman tayo ng Diyos sa kabubuti namin upang maging banal. Kung ang magulang ay ikaw ay tinutuloy, ang Diyos tinutuloy ka rin. Amen? Dapat na makita natin na ang Diyos ay hindi pwede magkubaya sa atin. Sapagkat, alam ng Diyos kung may kabubuti mo. Hello? Amen. Kaya, kung ikaw mo tinutuloy ng Diyos at ikaw dinidisiplina ng Panginoon, huwag kang magtampo sa Kanya. Amen? Sapagkat yan ang paraan para ikaw ay mabubuti. Kasi kaya mayroong mga magulang na hindi na mabubuti ang anak. Kasi minsan hindi
hindi disiplina. Amen? Kasi kaya mga kapatid, maranasan natin ang disiplina ng Diyos sa buhay natin. Amen? Para sa ganun, itinutuwid niya kung ano yung ating kamalian. Kasi biblical naman yan eh. Kaya mga kapatid, di ba sa Amerika? Sa Amerika, pagdating ng misa nga eh, nagbiroon kami. Yung si Chris, di ba, si Sayan, malaki na naman si Sayan, di ba? Misa pinagalitan ni Chris B, si Sayon. Alam mo, asa tayo mga Pilipino ko tayo, di ba? Ngayon, alam mo yung bilo ni Sayon, tatawag, I will call 911. Tatawag ko sa 911, isisumbong niya mami niya na namamano, parang bilo lang ng bata. Kasi gano'n sa Amerika, mga kapatid, na hindi ka pwede mamano ng bata. At tinuturo sa school, na kapag ikaw pinalo na ikaw magkulang, tumawag ka sa 911. Pero mga kapatid, tanda natin, ang pagdisiplina ng magulang sa anak, biblical yan. Amen? Biblical yan. Ang sabi nga ng Biblia, ang pagpapalo ng magulang sa anak ay tanda na magkamahal. Sa Pilipinas, nagiging batas na rin yan. Noong araw, elementary kami. Pag kami pinalo ng mga teacher namin, at nagsubok kami sa nanay namin, ano ba sasabihin nanay namin? Mabuti nga sa'yo, matigas ang ulo mo. Ngayon, pag nagsumbok ang anak sa magulang na pinalo ng teacher, dulusubin ng teacher at naawayin. Di ba? Pero nung araw kami, pag kami pinalo, sasabihin na, mabuti nga sa'yo, matigas ang ulo mo kasi. Pero ngayon, ibang-iba ngayon, di ba Sir Joan? Dulusubin na gano'n, lang magulang at naawayin yung teacher. Ano mangyayari ba sa anak? Lalaki yung ulo. Lalong titigas ang ulo. Amen? Kaya mga kapatid, kung tayo man ay didisiplina ng Panginoon, tandayan na ikaw ay mahal ng Diyos. Amen? At huwag sisihin ng Panginoon kapag ikaw ay pinalo niya. Kaya ka pinapalo ng Diyos dahil ikaw mahal niya. Ano? Kaya mga kapatid, lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? At ang paraan ng pagdisiplina ay paraan ng kanyang pagmamahal. Amen? Let us see. Lahat ng bagay ay ikabubuti natin. Romans 8:20. Ano ba ang sitwasyon? Ikabubuti mo yan. Ano sabi niya? Lahat ng bagay ay magkakalangan na ako ng gumagawa ayon sa kanyang karoon. Pakibasa mo, Arkin. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya, yun ay paborito ko yung verse yan. All things work together for good. Ano man ang sitwasyon, lagi mo isipin, magkarakit-lakit na gumagawa. Kaya kabubuti ng bawat sumasampalataya. Ano man ang sitwasyon, masama man na mabuti, lagi isipin mo, ikabubuti ko ito. Kaya meron mga Kristiyano, ang lagi na sa isip, puro positive. Ayaw na lang mag-isip na kung minsan may negative yung mangyari sa buhay ko ito. At alam ko kahit na negative, ikabubuti ko ito. Baka masama na ang sitwasyon, ayaw na. Kaya nakakalungkot mga kapatid ng mga Kristiyano tumatalikod sa Panginoon. Lumalayo. Kasi gusto nila, puro positive ang sitwasyon ng kanilang buhay. Sabi nga ng Biblia, ang buhay Kristiyano hindi yun sa Garden of Eden o Garden of Roses. Amen?
Hindi ka nun ang buhay Kristiyano. Pamisa-misa, talagang patanamin ka na pag sa palubak na daan upang maranasan mo ang hirap mabuhay sa mundo ito. Alam mo mga kapatid, mapalad ang mga duka Kapag pinag-aaral mo Biblia, mapalad ang mga duka. Bakit? Ang mga duka, marunong maawa sa mga duka. Kasi naranasan na ang hirap. Pero yung mga mayayaman, wala silang awa sa mga duka. Bakit? Kasi hindi na naranasan ang maging mahirap. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mahirap, na pinayamang ka ng Diyos, huwag mo tatalikuran ng mga duka. Pero, huwag mo tatalikuran ng mga duka sapagkat ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga duka sapagkat sa kanila palagi ang Diyos at ang Diyos lang ang kanilang inaasahan. Amen. Kasi hindi natin ang plano ng Panginoon. Bukas makalawa, bigla kayo maging milyonaryo. Hindi natin ang Panginoon. Diyos na mga nakakalam eh. Sabi ka ng Panginoon, ako may alam ang plano ng inyong buhay. At hindi ko pa pwedeng pahintulutan na mangyari, hindi magandang bagay sa inyong buhay. Kaya kung kayo mahimaman mga kapatid, doon tatatikuran ng mga duka sa sabi ng Biblia, mapalad ang mga duka. Amen? Kasi kailangan natin mga kapatid, ano man ang katatayuan mo sa buhay, mahirap ka man, mangmang ka man, welcome ka rito sa pagkatisa natin sa Panginoon. Amen? Para ba natin ng Diyos? Kaya mga kapatid, wala kang karapatan na sisihin ang Panginoon. Amen? Naintindihan mo ba natin? Huwag yung sisihin ang Diyos. Malaki kasalanan niya. Pangalawang punto. Amen? Amen? Kaysa magreklamo ka, sumunod ka na ng kalooban ng Panginoon. Huwag ang sarili mo masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Ano sabi sa Matthew 26:36 at 39? Ating basahin at magandang halimbawa ang ating makikita sa buhay ni Jesus kung paano susunod sa kalooban niya. Dito palibasa mo. Matthew chapter 26 verses 36 to 39. At sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag natin Semani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, nananalangin ako sa dako roon. Noon isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang malooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigit ng kapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaaring ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Amen! Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ano sinasabi ito? Bilang Diyos na nagkatawang tao, alam niya sa Kristo na humuli na siya. Alam niya sa Kristo ang paghihirap na kanyang nananasin bilang tao. Ibaba ko sa krus, sasampalin, bubugin. Alam niya kung anong paghihirap ang kanyang nananasin, mga kapatid. Hanggang ano sabi ni sa Kristo, Panginoon, kung maaari ilayo mo sa kanya sa mga paghihirap ito. Amen? Para hindi niya kaya na tanggapin ang paghihirap na kanyang haharapin. Pero ang sabi niya sa Kristo, huwag ang aking kalooban na masunod, kundi ang kalooban mo. Mga kapatid, maraming sitwasyon sa buhay natin na tayo na ibibigin ng Diyos. Kalooban mo o kalooban ng tao. Maraming ngayon, mga kapatid. Amen? Meron nga dyan, nakakalungkot. Ito naman, tayo naman natin na masok sa mensahe nito. Bisa pinagapalit ang araw ng linggo sa mga bagay na isipin na mahalaga ito. Hindi ba ako ma-absent kung araw ng linggo, okay lang naman ito. Pero,
ang ginagawa nila mga kapatid, hindi sila simba. At sila pumunta kung saan sila gusto pumunta. Kaya minsan nagkataka ako, sabi nito, Kristiyano, tumalago ko eh. Bakit sa ganung bagay? Tinatataguran nila ang araw ng linggo. At pumupunta sila sa lugar na kung saan, yun ang gusto nilang unahin. Mga kapatid, wala kang pwedeng idahilan sa Panginoon. Kahit na anong halaga ang pupuntahan mo, makatatama na araw ng linggo. Unahin mo araw ng linggo, amen? Pero, dati na naman ganyan. Ako tinatamaan ko ako. Minsan nangyayari sa akin ng konti pato. Minsan, pupunta muna ako, naiintindihan naman ako ng Panginoon eh. Kung bakit ako disimimba ngayon eh. Yun ang lagi natin dahilan na maunawaan ako ng Panginoon eh. Amen? Halimbawa na, meron kang, ito naman eh. Halimbawa na, meron dating na maligbayan. Araw ng linggo, anak mo. Magugulo mo, magugulan mo, araw ng linggo. Anong unahin mo? Ang sumamba o sundin mo ang gumawa sa buhay sa airport? Ano unahin mo? Sige, sino gusto mo ba? Bakit ba yan? Wala naman lahat na sabihin mo tama. Sige. Kasi yun, ano unahin mo? Sige, no? Si Jojo, araw ng linggo. Araw mo kasama, ano unahin mo? Di mo, hindi siya mo mag-design. Siyempre, Panginoon, di ba? Kasi andito ka. Hindi, pero lang yun. Kasi ganyan tayo minsan. Na minsan, mga kapatid, kinukukumas natin ang araw ng linggo, hindi na susunod ang kalooban ng Panginoon. Kundi na susunod yung kalooban natin. Hello? Di ba tayo na naman ganyan? Minsan na rin nagugulat ako. Sabi ko, ba't wala yung mga panayon? Ba't ako buwan umuwi? Nagugulat ako, linggo mo kasi. Linggo nga yun eh. Kaya wala tayo mapapastor. Minsan lang naman yan eh. Kita nyo na? Yung may katwira sa harapan ng Panginoon. Amen? Tayo mag-uwi. Tayo mag-uwi. Kaya mga tayo ko ito. Ito ba isa? Di ba? Meron ka talaga sa hospital. Ito ba bigat? Meron ka talaga sa hospital. Mga nagkakatid mo, anak mo. Tatabaan ang linggo, dahil mo. Diyan marami tayo nalalagay ng mga Kristiyano. Alam ko mga kapatid, kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka na ng Panginoon. Hello? Kapag ginawa mo pangalawa ang Diyos sa buhay mo, pangalawa ka rin sa Diyos. Amen. Maraming mga bagay na pwede tayong compromise sa Panginoon. Pero mga kapatid, tanda mo, hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Panginoon na matupad. Isipin niyo ito na Yesu Cristo. Diyos na ito, nagkaliwang tao. Alam niya na marami siyang tagdanas pagsubok sa kanyang buhay. Amen? Kasi bilang tao, alam niya na siya makasakripisyo sa Diyos. Makasakripisyo sa kasalanan ng tao. At ito mo sabi ng Biblia, sa sobrang kalungkutan at kabigatan ni Kristo, ang kanyang pawis naging parang dugo. Pero ang sabi ng Kristo, Panginoon, hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. Yan ang gusto mga ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, isasama sa panalangin niya. Sapagkat hindi madali mga kapatid na lagi mo sundin ang kalooban ng Panginoon. Totoo po yan. Ako minsan target din ako dyan eh. Minsan umira sa katamatan. Minsan naiisip tabi ko kalooban ng Panginoon. Pero nag-isisi ako, patawarin mo. Hindi ko gusto mangyari, pero hindi na mauulit. Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban, ano ba wala ito?
Nako-compromise ka. May darating niya balikbayan. Anak mo sa pundo, hindi mo nakita. Tay, nay, sundin niyo ako ganong araw. Dapat araw ng linggo. At marami akong dalang magay sa inyo. Siyempre mag-isip na, ano unahin ko? Ang sunduin ng aking anak, nasa pundo ko, hindi nakita. O, hindi ako sumimba muna. I-struggle ka siyempre, di ba? Kasi susunod mo, yung gusto ng Panginoon o gusto ng anak mo. Eh, mga kapatid, dyan napasok yung panalangin. Matthew chapter 6, 9 to 11. 9 to 10. Pakibasa mo mga. Jeremy, pakibasa. Tagalog? No, sige. Matthew chapter 6, 9 to 10 po 11. 9 and 10. 9 to 10. Ito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalag. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen! Kaya mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, magkaroon kay Dragon, mag-pray ka. At ikaw ay manampalataya na ang anak mo, hindi magandang ko sa iyo yan. Baka ang anak mo, bibilip sa iyo yan. Sabi, inuna mo ang Diyos sa kanya. Hello? Ang Diyos mo, usap yan. At ikaw ay magiging magandang halimbawa sa iyong anak. Sa iyong ama o magulang, kapatid. Amen? Sapagkat inuna mo, sabi ng Biblia, masusunod ang kalooban kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Kaya mga kapatid, ulitin ko lang, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, isasama sa prayer yan. Amen? At sabi dyan, sumunod tayo sa Diyos na may pagtitiis. Amen? Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Hebrew 5:8. Si Valentino. Dahil na siya ay anak ng Diyos, at ito namin bigyan ang tuwin na sobragaan ng pagsunod sa kahalagaan ng pagtitiis. Nasabi rito, mabuting balita Biblia, bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na nakahulugan na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya sa Diyos, natutuhan niya pagsunod. Ang pagsunod, mga kapatid, may kasama pagtitiis. Hello? Kasi mga kapatid, at sabi ng Biblia, ang laman, ito natin magkadaw, ang Espiritu at magkakaw. Kung ano gusto ng Espiritu, ayaw ng laman. At kung ano gusto ng laman, ayaw ng Espiritu. Magkalaman yung dalawa na yun eh. Ito sa Roman chapter, Galatians chapter 5, verse 16-17, pakibasa. Galatians chapter 5, 16-17. Malay pakibasa mo. Tagalog yung pala. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 6 and 7. Hindi na 7, diba? Sa mga nakipag-isa ng kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. 16? Tama ba? 5:16? 5:16 and 7. Galatians 5:16. 16. Okay, Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagdanasan ng laman, sapagkat ang mga pagdanasan ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagdanasan ng laman.
Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ayan, magkalaban yan eh. Amen? Eh, natin maintindihan. Tayo mga kapatid, meron tayong banal na Espiritu. Pero umiiral po rin natin mga kapatid, ang ating laman. Pagkasabi ng laman, ang kagusto natin. Hindi ka gusto mong manalangin. Sasabihin siya ng laman. Matulog ka na lang. Huwag ka na mag-pray. Di ba na-pray ka na kagabi? Mag-pray ka na naman. Huwag ka na mag-pray. Matulog ka na lang. Minsan gusto mo magbasa ng Biblia. Ay, sasabihin siya magbasa ng Biblia. At sasabihin naman naman ako, napakatama. Diba? Ano susunod mo sa dalawa? Ang laman o ang Espiritu? Kaya nga sabi ng Biblia, magkalaban niya. Kung ano yung napain, siya mananalo. Amen? Meron isang illustration eh. Meron isang, parang tunay na pangyayari ito eh. Doon sa Amerika, uso-uso yung sabong na aso. Hindi, basta patiguro. Yung aso pinagalaban nila, parang sabong. Itong isang tao dito, meron isang matanda, meron isang alaga ng aso. Dalawang alaga niya parang aso. Isang kulay itim at saka isang kulay puti. Ngayon, kung gusto niya manalo yung kulay itim, nagagawa niya, taling puti. At kung gusto manalo yung puti, talo naman yung itim. Kinuusap siya ng isang tao. Bakit po nagagawa niyo kung sino gusto niyo manalo siya nananalo? Baka gusto niyo manalo kulay itim, nananalo itim. Gusto niyo manalo yung puti, nananalo puti. Ano yung sekreto? Sabi ng tao sa matanda. Simple lang nga niya yan. Kapag pagkaan niya may laban na at gusto ko manalo yung kulay itim, ginugutom ko kulay puti. O di ba naglatalo yung puti, gigutom siya eh, wala siyang lakas. At pag gusto ko manalo yung kulay puti, ginugutom ko naman yung kulay itim. Eh di wala siyang lakas, may inasa manalo yung kulay puti. Ginanon sa mga natin mga kapatid. Ano yung pinapakain mo? Ang espiritual? O ang laman? Kapag laman ang pinapakain mo, talo lagi ang buhay spiritual sa buhay mo. Hello? Pero pag pinapakain mo ay spiritual mo, talo ang laman mo. Naintindihan niyo mga kapatid? Hello? Naintindihan niyo? Kaya mga kapatid, karahas tayo sa kalooban ng buhay. Kung ano kalooban ng buhay noon, tayo ay sumunod na may pagtitiis. Amen? Kasi ka na nga, magtitiis. Gusto sa dyan, may magtitiis. Bagay yan eh. Kaya nga ako nanonood ko mga kapatid. May mga Kristiyano na at tagal-tagal na sa Panginoon, tumitigil pa sa pag-iling ko. Hello? Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kagabi na sa Benapit, tayo matagal na tayong Kristiyano. Ingatan natin ang ating legacy. Huwag mabitasan ang ating buhay spiritual. Dapat makita sa atin na tayo ay nagpapatuloy. Amen? Alam niyo, hindi ko siya magkamalaki. Doon na, Diyos at natason. And atag ko naman sasabi siya, naborn na ako 1976. Eh, iba dyan, di ba tao? Hello? Ito pinagawa ko ito kung nasa Panginoon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapatuloy. 1976, ano tayo ngayon? Ilan taon na si Moses sa man? 48. Ha? 40? Isipin niyo, magpipilitin naman ako sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, marami ako struggle. Bakit makasuko dumating? Naparami ko ka na sa Panginoon. Ang tawagin ko ng pagiging sa pastor. Naging pastor ako 1987. Kasabay ng CBM. Isipin niyo mga kapatid. Bakit andito pa rin ako sa harapan niyo? Nangangarap. Kaya nga ako na Panginoon. Hindi ko naririnig ko. Mga kapatid mo, kung iba yung natasyon niyo. At nanas ko na yung kapatid. Ang Panginoon. Ano sikreto mo pa sa bibig?
ako isa lang. Magpahaba ka sa harapan ng Diyos. Yan ang sekreto. Lagi ako mababa sa harapan ng Panginoon. Na inisip ko, hindi ako mabubuhay. Wala siya. Amen? Hindi ako mabubuhay. Totoo yun. Hindi ka kayo mabubuhay. Wala Panginoon. Kaya mga matulog ko sa Kanya, patay ako. Hindi ako patay ako. Hindi ako inaadaan. Pwede magyari yun. Amen? Kaya mga kapatid, isipin nyo, 48 years. Ang iba dyan, 10 years lang, ayaw na. Ang iba dyan, 50 years, ayaw na. Diba, nabubuhay na sa laman. Nakakalungkot. Totoo na, kapag may kumataling ko, nalungkot ang buhay ko. Sabi ko, ang dahilan, talikuran mo ang Diyos. Ang dahilan, mayo ko sa Panginoon. Pero, kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo na may pagtitiis. Amen? Sapagkat ang pagtitiis natin, sabi ni Baba, hindi may hambing sa kanawatin na narahan doon sa langit. Amen? Hindi kayo hambing. Ano man ang pagtitiis sa mundo ito? Hindi may hambing sa kanawatin na narahan natin doon sa langit. Amen? Kaya yung pagtitiis natin, magbubuhay na maganda sa buhay natin. Amen? Para sa Panginoon. Kasi magkabukas sa Diyos, sumampalataya na sa Panginoon. Sabat ang Diyos ay nalulugod sa taong sumasampalataya sa Hebreo 11:6. Pakibasa po Ethel. Ang mayamang Ethel. Amen. 11:6 po, Pastor. Sabi po dito. Hebreo 11:6. Apa. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Kaysa ikaw ay magtakbo sa Diyos, mga kapatid, sumampalataya ka sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nalulungkot sa mga sumampalataya sa Kanya. Pero, kaya mga kapatid, manampalataya tayo, huwag tayong tumigil sa pananampalataya. Kung naghihina pananampalataya mo, pumasok ka sa kwarto mo, ako minsan meron tayo sa dola. Wala ka kung yung tapos sa inyo. May tayo na manghina ng pananampalataya ko. Totoo po yan. Lahat naman tayo, di ba? Pero kapag ako mahina pananampalataya, wala mo sekreto ko. Pumapasok ko sa kwarto. Lord, ayaw ko magtagal ito na ito na nararamdaman. Ayaw ko yung mga magtagal ito. Bigyan mo ko ng kalakas sa Panginoon sa pananampalataya. Saglit lang. Mga ko naman. Ganyan lang Panginoon kapag humingi kayo mga kapatid. At bibigyan niya ang mga alagad kumapit kay Yesu Cristo at humingi sila ng nilagdagang pananampalataya. Bibigyan niya. Kasi sa Matthew yan. Ano sabi ni Pedro, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kaya kung ang iyong ilaw ay aandap-andap na, parang wala ka ng gana sa Diyos, mga kapatid, humingi ka ng lakas sa Panginoon. Amen? At pangalawa mga kapatid, yung Galatia 3:20, ang sabi diyan, Galatia 3:22, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos. May pangako ang Panginoon sa atin na gusto ng Panginoon, yung pangako na yung makita na sa atin niya. Hello? Amen. Di ba kayo nangako sa Panginoon? Sorry, di ba kayo mga magulang nangako kasi yung mga anak? Di ba? At pagka ang pangako nyo ay tinupad Diyos sa inyong mga anak, ano nararamdaman ng anak niyo? Masaya siya. Di ba? Ganoon din yung Panginoon. Gusto ng Panginoon ang kanyang mga pangako matupad sa buhay natin. Pero, kasi yung mga Kristiyano,
hindi interesado sa pangako ng Diyos. Ano sabi sa Gracia 3:22? Pakibasa mo June. Gracia 3:22. Ngunit sinasabi niya kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng kasalanan sa Kristo ang mga sumasampalataya ay sumagdap sa mga pinangako ng Diyos. Ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Napakaganda ng mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, yung ating buhay pagpalain. Hello! Ako mga kapatid, hindi siya sa brother, hindi po siya brother. Alam mo po ni brother, pag kausap mo, laging nangyari na aksidente ang kotse. Ano man nagkasakit. Ang lagi sabi sa akin, Pastor, pinagkatuman ako sa Panginoon. Maganda naman sa nangyayari yung kanyang mga sasampalaya sa Panginoon, amen? Kasi pangako na Diyos yun, amen? Hindi siya nananaan sa sarili ng kagustuhan. Hindi siya nananaan sa anumang sitwasyon ng mga tao kakarap niya. Ang iyan paladaanan, yung sinabi ng Panginoon sa Biblia. Amen? Yung mga kapatid, ibig ng Panginoon ng kanyang pangako. Matanggap natin. Hindi sila ba Panginoon? Parang hindi ka respetado. Si Bobby na na Amen? Dahil tayo mga Kristiano, nabubuhay tayo sa pangako ng Diyos. Amen? At ang kapuli, Gracia 3:11. Ano sabi niya? Boy, pakibasa mo. Gracia 3:11. Maliwanag na sino man ay hindi maaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya, ang ganap, kayo may ganap? Walang ganap. Kayo may ganap? Parakas. Mga kapatimingan. Ang sabi ng Biblia, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Napakagandang talata mo. Bilang mga Kristiano, mabuhay tayo sa pananampalataya. Amen?